Hello po. So, ayan na nga po. Papasok na po kami. Pupunta muna po kami sa Kiluhan kasi nag-online baggage na lang po kami para hindi na kami maabala sa pagpila ng mahaba. So, yung kinuha po namin sa Cebu Pacific ay yung basic nila, which is the 20 kilogram. Nag-cost lang po siya sa amin ng 1,200 plus some tax. Minabuti na po namin yun para just in case po na sumobra, ay hindi na po kami magbabayad ng extra kasi mas mahal po. So, ayan nga po, 19.6. So, pasok sa banga ang aming 20 kg na pang baggage. So, ang mangyayari po yan, idediretso na lang po namin yan doon. So, for the meantime, okay na kami. Punta muna po kami sa travel tax. Para naman sa ganun, dire-diretso na po kami after that para sa boarding. At ayan na nga po, dito po. Marami po talagang open counter dito sa Terminal 3. Kaya kung wala kang time na mag-online, okay na rin naman para wala ka ng babayarang extra fees. So, dito, pumapatak na 1,600 plus ang isa. And, yun na nga, mabilis lang naman po yung proseso. So, may nakasabay pa nga po ako na offload, binabawi nila yung kanilang binayad. Di ko na lang sinabi sa kasama ko kasi baka kabahan siya since first time niya po magta-travel. So, ayan na po, diretso na po. Hanap-hanap lang po namin kasi 4 hours pa lang po before our flight to. Mas minabuti na namin ganun kasi alam naman po natin mahaba po yung pagpila sa pagpasok ng bagay, pagkuha ng boarding pass. At the same time, ang pinakamadugo po is yung sa immigration. Baka po madaming nakapila. So, para safe, hindi tayo mag-hold sa oras, mas maaga, mas maganda. So, eto na po. Hanap-hanap lang po muna kami. And stay tuned. Guys, dito naman po ay kakatapos lang namin po sa immigration. Nakapila po kami sa PWD dahil ang aking partner ay PWD po. At sabay na po kami tinanong. So, ang tanong po sa akin, anong trabaho ko? Sagot ko po ay wala. Sino ang kasama ko? Sabi ko po ang aking partner. So, kinuha niya po ang aking ticket. Tinanong niya kung anong pangalan ng aking partner. So, sinabi ko, dalang nagbook po ng ticket namin ay ang partner ko. So, after noon, pinatingin na po ako sa camera at tinatakan. And then, ang aking partner naman po, ang tinanong po sa kanya, kung ano ang trabaho niya at sino po ang pupuntahan doon. Sinabi niya po ang kanyang trabaho. At ang sagot niya sa sinong pupuntahan doon, ang sabi niya po ay wala. Magtutour po kami. So, ganun lang po ka-smooth ang tanong sa amin dalawa. Basta wala naman kayong tinatago, tanong at sagot lang. Yun lang po. So, ayan na po. Tapos na po kami sa immigration.
Sa immigration po ng Hong Kong, napakabilis lang po. At tinanong lang po pangalan, yun lang. Wala na kahit na ano. So, inantay ko na lang po yung partner ko para makalabas. Kinonfirm lang daw po sa kanya ng immigration officer kung magkasama kami. And then that's it. So, ayan, lumabas kami, kinuha namin yung baggage namin, napakabilis lang po. And then, humanap pa. Maraming ATM dito actually. So, ang kinuha ko na lang yung China Bank. Kasi yun naman lagi ko napapanood. Ang ginamit ko is yung GCash na ATM. So, napaka-easy lang po niyang gamitin and medyo mas mataas po ang palitan kung yun ang gagamitin nyo. At the same time, nagpunta rin naman ako sa mga exchange din kasi may cash din ako para magpapalit. And then, kinuha na po namin yung pocket wifi namin kung saan namin siya binook sa Klook. Napakadali lang po. Pagkakuha namin, binigay lang sa akin, pinakita yung QR code, and that's it. May deposit na 500 Hong Kong dollars, which is makukuha mo po pag uwi mo, sosoli mo. And yung pong octopus card, ang advice ko po sa inyo, if darating po kayo ng Hong Kong International Airport past 9 p.m., wag na po kayong magpabook sa Klook kasi nagsasarado po sila. Hanggang 9 p.m. lang po sila. May nakasabay po kami, wala na pagsaraduhan na sila. So, sayang lang kasi alangan naman babalik pa sila kinabukasan sa airport. Napakalayo po, sa Tung Chong pa po yun. So, ang ending, sa 7-Eleven na lang sila daw bibili. Dyan naman po sa airport, meron naman po dyan bukas yung bilihan ng mga train, ticket. Dyan, makakabili ka na rin naman. Konti lang diferensya, dyan ka na bumili sa airport. If sobrang gabi ka nang darating sa Hong Kong. And then after that, ayun na po. May mga signs naman po kasing sinusundan. So, napakadali ng pagbiyahe dyan sa airport na yan, paglabas. Kung saan ka, kung magte-train ka yun, diretso ka dyan sa may hagdanan, dyan po yung train. Ngayon, kung hindi naman po, meron po dyan yung pinaka-signage po nila. Madali lang pong makita at ituturo po niyan kung saan po ang sakayan ng bus. Ayan po, pagliko mo lang po sa kanan, pababa dire-diretso, dyan na po ang sakayan ng antayan po ng mga bus. So, sa amin po, papunta po kami sa may Nathan Road. So, ang sasakyan po namin ay A21 sa Tsim Sha Tsui. Yun po ang pinaka maraming nagpupuntahan kasi ando doon po yung mga main attractions kagaya ng Avenue of the Stars, yung Victoria Harbor. Sobrang accessible po niya. Kaya marami pong turista doon nagpupunta. Kaya doon na lang din po yung pinili namin. At doon na rin po kami nakakuha ng aming titirahan sa may Nathan Road. Ang pangalan po niya ay Harry Rela Mansion. So, ang instruction po sa amin ng owner, through WhatsApp ang aming communication nga pala, sakay lang po kami ng 821 bus. Kasi mas mura po pag nag-bus ka na lang compared sa mag-tren. Kung di ako nagkakamali, parang $32 yata, Hong Kong dollars from the airport going to Tsim Sha Tsui. Ano naman po yun? 45 minutes ang biyahe. So, ayun, dire-diretso lang po kami dyan. Pina-follow lang po namin yung malaking board. Minsan, pwede ka rin naman magtanong. Kung medyo hindi ka sigurado, wala naman pong problema. Meron namang nakakaintindi. So, yun. So, yun na nga po, meron naman po malaking mga signage dyan. Pila ka lang po.
I think every 15 minutes. I'm not sure. Pero mabilis lang naman po kami nakasakay. So, ang gagamitin po namin is yung octopus card namin. Kailangan po tig-itigisa kayo kasi may instance na, ayun po, sakay na po kami. Ito na po yung papunta sa aming tutuluyan, yung Harerela Mansion. Makikita niyo po, yan po yung pinakababa, yung lobby. Napakalinis po, luwag, walang crowding. Dalawa po yung gumaganang elevator na yan up to 14th floor. Yung kabila kasi ang sakop lang niya is hanggang 4th floor. So itong dalawang to pwede namin gamitin yan. And luckily 6th floor lang kami. So yung pong pinaka contact po dyan o yung receptionist po na namamala si Ate Josie, sa 14th floor siya. Yung po yung pinaka main office nila. Doon muna po kami pinapunta para po sa instruction, and then ayan na, dinala na po niya kami sa aming tutuluyan. Ayan po, pinakadulo po kami. Mga residents po usually yung katabi namin, so tahimik lang. Ayan po yung key card. Tapos meron naman pong ref na magagamit. At saka 3 lang po yung mga unit na katabi namin. Ito po sa amin may maganda po yung bintana. May city view. Which is nakuha lang po namin for 2,300 per night. So, ayan po. Napakalinis po niya. Komportable po ang kama. Napakalamig ng aircon. Very functional. Yun lang yung TV is hindi siya Android or Smart TV. So, yung kabilang 2 kwarto meron. Next time yun ang kukunin namin. Ayan, malit lang po yung CR pero it's good. Malinis. So, doon na po natatapos ang aking vlog. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!